Sa ulo ng ating mga balitang balita, Pogo bawal na sa ngayon kay Pangulong Marcos. West Philippine Sea, atin ito sang-ayon kay Pangulong Marcos. Solons at VIPs nagpatalbugan sa SONA 2024 Fashion. Bagyong Karina lumakas pa, habagat hahatakin pa. Task Force bubuuin ng PNP laban sa kumakalat na fake video ni Pangulong Marcos. Libreng Wi-Fi, palalawakin. Biden umatras sa United States President elections. Divorce law, death penalty, tsa-tsa, hindi prioridad ng Senado. 17.54 million Pinoys di kayang bilhin ang basic commodities. Mahigit 1,000 katao sa Barangay Balesen sa Polillo, Quezon, nakinabang sa medical and surgical caravan. Lalaking truck helper patay matapos mabangga ng pickup truck sa Atimonan, Quezon. Maantang manok, reklamo ng isang netizen sa isang fast food chain sa Pagbilao, Quezon. RCLCM naglinis ng baybayin at nagbigay ng kasanayan sa mga kabataang hindi pumapasok sa paaralan. 32 individual na nalulong sa pinagbabawal na gamot, sumailalim sa rehabilitation program sa Tayabas City. Bagong ahensya para sa mga mangingisda ipinanukala ng kongresista ng 4th District. 50 anyos na lalaki timbog sa drug buy-bust operation sa Chaong, Quezon. Fish vendor pinagbabaril ng kabarangay sa Sariaya, Quezon. Hindi PWD friendly ang rampa sa EDSA. Yan ang ating editorial. Sa detalye naman ng ating mga balitang balita, tuluyan ng ipinagbawal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Sa mahigit 1 oras na State of the Nation address ng Pangulo, inanunsyo niya ang pagban sa POGO na nagdulot ng sigawan at standing ovation mula sa mga bisita sa plenaryo ng Kamara. Ayon nga kay Pangulong Marcos, nagpapanggap na mga lehitimong negosyo ang mga operasyon ng POGO, subalit nagdudulot ito ng mas malalang problema tulad ng financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal na torture at maging murder. Kailangan na aniya na matigil ang pang-aabuso at hindi pagrespeto sa ating batas, pati na rin ang panggugulo ng POGO sa ating lipunan at paglapastangan sa ating bansa. Ipinaliwanag ng Pangulo na epektibo agad ang pagbabawal sa lahat ng POGO. Inatasan na rin niya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na itigil at ihinto ang operasyon ng POGOs bago matapos ang taon. Habang inatasan din ng Pangulong Marcos ang Department of Labor and Employment o DOLE na makipagkoordinasyon sa mga economic managers upang makahanap ng bagong trabaho para sa mga Filipinos na mawawala ng trabaho dahil sa pagpapatigil ng POGO operations. Bagamat hindi nito na mareresolba ang lahat ng problema, makakatulong ito sa pagharap sa mga suliranin ng mga apektadong manggagawa. Nagbigay naman ng pahayag ang Pangulo sa kanyang mga kababayan na laging labanan ang mali at masama at ipaglaban ang tama at mabuti. Balitang Balita. Binanggit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA na ang West Philippine Sea ay hindi lamang katang-isip, kundi tunay na pag-aari ng Pilipinas at mananatili itong pag-aari ng bansa hanggang nag-aalab ang diwa ng ating mahal na bansang Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, sa kabila ng mga kinakaharap na issues at territorial sovereignty, patuloy na igigiit ng gobyerno ang karapatan at interes ng bansa. Ipinaliwanag ng Pangulo na ang paggamit ng diplomatic channels at mekanismo sa ilalim ng rules-based international order ang tanging katanggap-tanggap na paraan upang malutas ang mga hindi pagkakaunawaan.
Patuloy rin niya ang pamahalaan sa paghahanap ng paraan upang mabawasan ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo nang hindi isinasakripisyo ang posisyon at prinsipyo ng bansa. Idinindi ng Pangulo na hindi susuko ang Pilipinas at hindi mag-aalinlangan sa pagdepensa sa ating karapatan. Ayon pa sa kanya, nagkakaroon na ng kamalayan ng mga Filipino sa pagbabantay sa ating aerial at maritime domain, kaya't patuloy ang pagpapalakas ng ating depensa sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga bansang may katulad na mithiin. Dagdag pa niya ang batas sa maritime zones at archipelagic sea lanes ay magsisiguro na sa mandato nito at magtatatag ng kamalayan sa mga mamamayan. Sa huli, nagpasalamat ang Pangulo sa buong sandatahang lakas sa Coast Guard at sa mga mangisda sa West Philippine Sea. Naghiyawan naman ang mga bisita sa plenaryo ng Kamara dahil sa naging pahayag ng Pangulo at ito'y umani ng standing ovation. Balitang Balita. Sa atin namang mga balitang lokal, 50 anyos na lalaki timbog sa drug buy-bust operation sa Chaong, Quezon. Yan ang balita mula sa labas ng himpilan mula kay Vel Marasigan. Vel, come in. Timbog ang isang lalaki matapos ang ikinasang drug buy-bust operation ng mga otoridad sa Barangay San Pedro, Chaong, Quezon nitong Sabado, Hulyo 20. Kinilalang nadakip na suspect na si alias Sunny, 50 anyos. Nakumpiska rito ang 8 gramo ng hinihinalang shabu na tinataya nagkakahalaga na mahigit 59,000 piso at buy-bust money. Sa ngayon, nasa kustodiya ng otoridad ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Vel Marasigan, nag-uulat para sa DZDG 96.7, Western Region, at your service. Maraming salamat, Vel Marasigan. Isang vendor ng isda pinagbabaril sa kabarangay sa Sariaya, Quezon. Mula sa labas ng himpilan, iulat mo, Gigi Medinilla. Sugatan na isang fish vendor matapos itong pagbabarili ng kabarangay sa Gisgis, Talon, Sariaya, Quezon itong Linggo, Hulyo 21. Ayon sa report, hating gabi umano nang makarinig ang isang saksi ng mga putok ng baril at nakita ang suspect na tumatakbo sa dilim at natumba pa ito. Samantala, isinugod naman sa ospital ang biktima habang ang mga otoridad ay nagpapatuloy ang sinasagawang operasyon upang madakip ang suspect at matukoy ang motibo nito. Sa ngayon, patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad hinggil sa insidente. Gigi Medinilla, nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destiny Radio. Maraming salamat, Gigi Medinilla. Samantala, nagpatalbugan naman ang mga mambabatas at ilang mga VIPs sa pagandahan ng kasuotan sa ginanap na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes ng hapon sa Batasang Pambansa. Ang tinaguriang global model at aktres na si Heart Evangelista, Mrs. ni Senate President Francis Cheese Escudero ay nagningning sa suot niyang puting gown na likha ni Michael Leyva. Rumampa naman sa kanyang avocado green na gown ang girlfriend na Senator Sherwin Gatchalian na si Bianca Manalo. Si Senator Lauren Legarda naman ay nakasuot ng off-white na Filipiniana outfit. Simpleng light blue naman ang suot ni Ormoc City Mayor Lucy Torres na rumampa sa red carpet kasama ang mister nito na si late Representative Richard Gomez. Nakasuot din ng puting gown si Senator Grace Poe na likha naman ni Paul Cabral. Rumampa rin sa red carpet sina Senator Bong Revilla at Mrs. nitong si Cavite Representative Lani Mercado Revilla na nakasuot naman ng gown na gawa ni Rahul Laurel. Si Quezon City Mayor Joy Belmonte naman ay nakasuot ng kulay kayumangging printed na Filipiniana. Samantala, kakaiba naman ang sinuot ni Senator Amy Marcos na naka-Moro Armor-inspired outfit, habang dark na asul ang suot ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Balitang Balita. Sa lagay ng panahon, patuloy ang paglakas ng bagyong Karina habang kumikilos sa may hilagang kanluran ng Philippine Sea. Alas 11 ng umaga kahapon, ang sentro ni Karina ay namataan 340 kilometro sa silangan, hilagang silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay ni Karina ang lakas ng hangin na umaabot sa 110 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 135 kilometers bawat oras. Kumikilos ito sa may hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras.
hahatakin ng bagyo ang habagat na magdudulot ng malakas na pagulan sa western portion ng Luzon. Dulot nito, nakataas ang signal number 1 sa Batanes, eastern portion ng mainland Cagayan, kasama na ang eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng Isabela, Dibilacan, Palanan, Maconasyon. Malayo naman si Karina sa Philippine landmass at inaasahang lalabas sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng Huwebes, Hulyo 25. Balitang Balita. Arin muling balikan ang ating mga balitang lokal, mahigit 1,000 katao sa Barangay Balisen sa Polillo, Quezon na kinabang sa medical and surgical caravan. Yan ang balita mula sa labas ng himpilan mula kay Bert Abrigo. Bert, come in. Pangaginaan ng commitment ng pamahalang panlalawigan sa mamamayan ng Quezon ang mga ginagawa nilang programa katulad ng Medical and Surgical Caravan. Yan ang naging pahayag ni Vice Governor Third Alcala sa isinagawang caravan sa Barangay Balisin sa Polillo, Quezon. Anya, mismo ang Kapitolyo na ang lumalapit sa tao para sa kanilang mga pangangailangan. Pagtugon at pagtupad sa amin pong isinisigaw at yan naman po ihango na rin sa kagustuhan po ng ating mga kalalawigan. Gusto nila yung Kapitolyo madaling mahawakan, malapitan, yung madali nang mahinga ng tulong. Medyo malayo nga po yung Lucena, dahil po yung ating Kapitolyo. Paano po sila pupunta doon? Pamasahe pa nga lang ho, problema na. So ang atin po, tayo na po pumupunta, dito na po, lahat po ng pangangailangan ninyo, sabihin nyo na, lahat po ng problema, nang nalalaman po natin at nagagawa ng paraan sa lalong madaling panahon. So it's a commitment na it's a pact between the people and the provincial government. Samantalang ayon naman kay Dr. Kim Tan na kumatawan kay Governor Dr. Helen Tan, malayo man o malapit kapag kailangan ng kanilang mga kababayan, ay kanila itong pupuntahan. Alam niyo, itong Quezon nga, madami kasi tayong kalalawigan na hindi talaga nahihirapan silang kumuha ng mga services kasi malayo, may dagat, tatawid, nasa bundok. So itong ginagawa natin naman, basta may tao, dadalhin natin ang serbisyo kahit pa sa kasulok-sulukan pa ng Quezon yan, ibibigay natin. So hindi naman bago sa atin to. So tayo ay araw-araw halos na nagsiservisyo para sa tao. Basta tuloy-tuloy lang tayo hanggat may kailangan, hanggat may hinihingi sila, ibibigay natin. Bert Abrigo nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destiny Radio at your service. Maraming salamat, Bert Abrigo. Isang lalaking truck helper ang patay matapos mabangga ng pick-up truck sa Timoran, Quezon. Mula sa labas ng himpilan, may ulat si Gigi Medinilla. Isang truck helper ang nabangga at napatay ng isang pick-up truck habang tumatawid sa Maharlika Highway sa Barangay Balubad at Timonan, Quezon itong Biyernes ng gabi, Hulyo 19. Kinilala ng pulisya ang biktima na si John Lloyd na mula sa San Simon, Pampanga. Ang biktima ay nabangga ng isang Nissan Navara pick-up na minamaneho ni Dennis Crisostomo, 41 anyos, isang sales driver mula sa Sitio Ilaya, Barangay Talaan sa Riyaya, Quezon. Ang biktima ay nagtamo ng malubhang pinsala at dinala sa Doña Marta Memorial District Hospital, dito kung saan siya ay dineklarang patay. Sinabi ng pulisya na bukas ang pamilya ng biktima at si Crisostomo para sa isang maayos na kasunduan. Gigi Medinilla nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destiny Radio at your service. Maraming salamat, Gigi Medinilla. Magtatatag naman ng task force ang Philippine National Police upang imbestigahan ang pagkalat ng pekeng video na nagpapakita umano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumagamit ng iligal na droga. Sa isang press conference sa Camp Crame, inihayag ni Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos na pangungunahan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang task force upang patunayan na deep fake ang naturang video. Ayon sa Presidential Communications Office at Department of Defense, kaduda-duda ang pagpapalabas ng video na galing sa grupong Maisog na nailabas sa isang rally sa Los Angeles, America. Tinukoy ng PCO at DND na ang pekeng video ay isang malisyosong pagtatangka upang destabilize ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit tiyak na mabibigo ang mga nasa likod nito. Inihayag naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro na ang pagpapalabas ng video sa Estados Unidos ay isang pagtatangka upang takasan ng criminal jurisdiction ng Pilipinas at pahinain ang institusyon.
Kasabay nito, hinihikayat ng gobyerno ng Pilipinas ang pamahalaan ng Amerika na imbestigahan ang nagpakalat ng video. Tiniyak naman ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na mananagot sa batas ang responsable sa naturang video. Ayon nga kay Directorate for Investigation and Detection Management Acting Director Police Brigadier General Matthew Bakay, mahaharap sa criminal at civil liability ang sino mang mapapatunayang nasa likod ng pagpapakalat ng pekeng video na ito. Balitang Balita. Mas palalakasin pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang libreng Wi-Fi program sa bansa. Sa ikatlong State of the Nation Address o SONA, sinabi ni Pangulong Marcos na asahan nang matatapos ang Phase 2 at 3 ng National Fiber Backbone sa taong 2026. Sa sandaling matapos na aniya ang fiber backbone ay magbibigay ito ng sapat na kapasidad sa bandwidth. Sa ngayon ay nasa 10 milyong unique devices ang nakikinabang sa libreng internet sa mahigit 13,000 lugar sa buong Pilipinas. Nasasagap aniya ito sa mga paaralan at sa mga malalayong lugar. Nabatid na noong 2022, 77% o 20.6 milyong households ang konektado sa internet na masyado aniyang mababang bilang. Umaasa naman ang Pangulo na dahil sa pakipagtulungan sa pribadong sektor, makapagtatayo ng common towers para mapalakas ang libreng Wi-Fi. Balitang Balita. Sa atin muling mga balitang lokal, maantang manok reklamo ng isang netizen sa isang fast food chain sa Pagbilao, Quezon. Yan ang balita mula sa labas ng himpilan mula kay Vel Marasigan. Vel, come in. Dismayado ang isang netizen sa kanyang naging karanasan sa isang sikat na fast food chain sa Pagbilao, Quezon matapos itong makakain ng maantang manok. Sa post ng netizen, inilahad dito na imbis na humingi ng pasensya ang manager ng nasabing kainan, sinabihan pa nito umano ang customer na maarte. Maraming netizens din ang naglabas ng kanilang pahayag sa nasabing fast food chain patungkol sa kanilang naging karanasan. Samantala, umaasa naman ng netizen na magiging maayos na ang serbisyo ng naturang establishmento kasabay ng palagi ang pagpapalit ng mantikang gamit nito. Vel Marasigan, nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destiny Radio at your service. Maraming salamat, Vel Marasigan. RCLCM naglilinis ng baybayin at nagbigay ng kasanayan sa mga kabataang hindi pumapasok sa paaralan. Mula sa labas ng himpilan, may ulat si Jane Eclabea. Pinangunahan ng chapter president na si Albert Roses ang Rotary Club ng Lucena City, Maharlika o RCLCM ay pinagdiwa ang tagumpay ng kanilang kamakailang proyekto sa kapaligiran at pagunlad ng kabataan na ginanap sa Barangay Dalahican noong Hulyo 20, 2024. Ang makabuluhang proyekto na ito na pinamunuan ng kanilang direktor na si Red Ginauli at sinuportahan ng kanilang irresistible governor na si Arnold Mendoza ay pinagsama ang paglilinis ng baybayin at isang workshop sa pagbuo ng kasanayan na partikular na idinisenyo para sa mga kabataang hindi pumapasok sa paaralan. Ang mga miyembro ng RCLCM ay nagtulong-tulong sa pagtanggal ng polusyon sa plastik, mga itinapong gamit pangisda at iba pang kalat sa baybayin ng Barangay Dalahican. Ang kanilang dedikasyon na hindi lamang nakikinabang sa lokal na ecosystem ng dagat at kalusugan ng baybayin, kundi nagbibigay inspirasyon din sa komunidad. Jane Eclavea, nag-uulat para sa DCDG 96.7 Destiny Radio at your service. Maraming salamat, Jane Eclabea. Umatras naman na sa darating na presidential elections si US President Joe Biden. Sa pahayag ni Biden, inihag niyang mas makabubuti para sa Amerika at sa kanyang partido na Democrat na hindi na siya muling tatakbo sa re-election. Kasabay nito, inendorso ni Biden si Vice President Kamala Harris bilang kanyang kapalit sa eleksyon. Sa kanyang post sa X, sinabi ni Biden na mananatili siyang presidente at commander-in-chief hanggang sa katapusan ng kanyang termino sa January 2025. Tinawag naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Biden bilang isang tunay na statesman dahil sa kanyang desisyon na umatras sa kandidatura. Ayon kay Pangulong Marcos, ang desisyon ni Biden na umatras ay isang pagpapakita ng tunay na statesmanship. Nagpasalamat din si Marcos sa patuloy at walang sawang suporta ni Biden sa Pilipinas at nagpahayag ng hangarin para sa kanyang ikabubuti sa natitirang bahagi ng kanyang termino at sa kanyang mga darating pang endeavors. Balitang Balita. 32 individuals naman na nalulong sa ipinagbabawal na gamot ang sumailalim sa rehabilitation program sa Tayabas City. Yan ang balita mula sa labas ng himpilan mula kay Gabriel Lucban. Gabriel, come in.
Nasa 32 individual na nalulong sa ipinagbabawal na gamot sa Tayabas City ang sumailalim sa Community-Based Drug Rehabilitation Program o CBDRP nitong Biyernes, July 19, 2024. Ang layunin ng nasabing programa na tulungan ng mga kalahok na maiwasan ng muling paggamit ng iligal na droga habang sinisiguro ang kanilang pagbabagong buhay. Kasabay nito, nakatanggap ang mga kalahok ng Certificate of Completion para sa matagumpay na CBDRP. At umaasa ang Tayabas City LGU na magpapatuloy ang kanilang pag-recover mula sa impluensya ng ipinagbabawal na gamot. Gabriel Lucban nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destiny Radio at your service. Maraming salamat, Gabriel Lucban. Hindi prioridad ng Senado ang pagpasa ng mga kontrobersyal na divorce at death penalty bills maging ang isinusulong na charter change ayon kay Senate President Francis Chis Escudero. Nilinaw ni Chis na magpapatuloy ang pagdinig sa mga nabanggit na panukalang batas at daraan ang mga ito sa normal na proseso. Gayunpaman, mas pagtutuunan ng pansin ng mga panukalang batas na maghahatid ng direktang benepisyo sa publiko. Ipinaliwanag niya na iiwasan ang mga panukalang nagdudulot ng pagkakawatak-watak at alitan sa politika. Samantala, kinuwestiyon ni Escudero kung bakit may mga batas na nagpapagaan sa pasani ng malalaking negosyo at nagpapadali sa pagbabayad ng buwis at utang, ngunit walang batas na nagpapadali sa paghahanap ng trabaho. Binanggit niya na sa kabila ng mga batas na makatutulong sa mga malalaking negosyante, wala namang batas na nagpapagaan sa commuting, connecting at batas na mapadali ang pagtatapos sa pag-aaral at paghahanap ng trabaho. Tinanong din ni Escudero kung bakit walang batas na nagpapadali sa pagkuha ng hustisya at pagbibigay ng abot-kayang pagkain para sa mga pamilya. Tiniyak niya na mas pagtutunan ngayon ng Senado ang pagpasa ng mga batas na magpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Balitang Balita. Bagong ahensya para sa mga mangisda, ipinanukala ng kongresista ng 4th District. Ibalita mo, Dan Romulo. Iminungkahi ni Quezon 4th District Congressman Atty. Mike Tan ang House Bill No. 10370 na naglalayong itatag ang Department of Fisheries and Aquatic Resources or DFAR. Layunin ng bagong ahensya na ito na magsulong ng mga plano at hakbang para sa sustainableng paggamit ng likas na yamang tubig ng bansa. Ayon kay Congressman Mike Tan, bagamat malaki ang produksyon ng isda sa bansa at may 1.6 milyong Pilipino ang nakadependo rito bilang pangunahing hanap buhay, nananatili pa ring lubog sa kahirapan ang maraming mangingisda sa bansa. Naniniwala si Congressman Tan na sa tamang pangangalaga at paggamit ng yamang tubig, matutulungan ang mga mangingisda na makaaon sa kahirapan habang pinapangalagaan din ang kalikasan. Dan Romulo, nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destiny Radio at your service. Maraming salamat, Dan Romulo. Samantala, umaabot naman sa 17.54 million Filipinos ang hindi kayang bilhin ang mga pangunahing pangangailangan ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa Family Income and Expenditure Survey, natuklasan ng PSA ng poverty incidence sa bawat individual ay bumaba sa 15.5% o nasa 17.54 million Filipinos noong 2023 mula sa 18.1% o 19.99 million Filipinos noong 2021. Ayon nga sa PSA, ito ay nasa 10.9% o 3 million families na itinuturing na mahirap. Mayroon namang 2.7% o 740,000 families ang food poor noong 2023 na nangangahulugang ang kanilang kita ay hindi sapat para makabili ng pangunahing kailangang pagkain. Mas mababa ito kaysa 1.04 million families o 3.9% na itinuturing na food poor noong 2021. Batay nga sa mga paunang poverty statistics, sinabi nga ng PSA na ang sitwasyon ng kahirapan sa bansa ay bumalik na sa antas bago ang pandemya. Samantala, batay naman sa nagdaang SWS survey, nasa 16.0 million ang bilang ng mga Pilipino na nagsabing sila ay mahirap noong June 2024 at nasa 12.9 million naman noong March 2024. Balitang Balita. At ngayon sa ating editorial na magmula sa Philippine Star ngayon,
Inula ng batikos ang wheelchair ramp na ipinagawa ng MMDA sa EDSA Busway sa PhilAm Station sa Quezon City. Hindi pwedeng daanan ng naka-wheelchair sapagkat matarik. Mahirapang umakyat kahit pa may magtutulak sa wheelchair. At kung makakaakyat man ang PWDs, delikado naman sa pagbaba sapagkat bubulusok at magtutuloy-tuloy sa baba na maring ikadisgrasya at ikamatay. Nag-viral ang isang PWD na nag-try dumaan sa matarik na rampa. Hirap na hirap ang PWD habang pilit na isinasampa sa rampa ang wheelchair. Kahit may tagatulak ang PWD, hindi rin ito maisampa dahil matarik ang rampa. Sabi ng PWD, makaraang sumuko sa pagsampa sa rampa na dapat ay kinonsulta ng MMDA ang mga PWDs na gagamit ng rampa. Kung nagkaroon daw ng konsultasyon sa PWDs, hindi magkakamali sa paggawa ang kontraktor. Dapat din daw kumonsulta sa arkitekto ang MMDA para malaman ang tamang taas ng rampa. Sa tingin ng iba, nagkamali ang kontraktor sa pagsukat ng rampa kaya ito tumarik. Milyong piso ang ginastos sa rampa na galing sa buwis ng mamamayan. Isinara na ng MMDA ang kontrobersyal na rampa para ayusin. At ayon kay Chairman Don Artes, bubuhusan daw ng semento ang rampa para ma-reduce ang slope. Nabatid na 13 mm ang slope ng rampa na dapat ay 10 mm lang. Masyado itong matarik at may hirapang isampang wheelchair kahit pa may tagatulak ang PWDs na gagamit. Ayon pa kay Artes, sa abuti ng 2 buwan ang pagsasayos ng rampa. Doble-doble ang trabaho sa ginawang rampa na hindi sana nangyari kung nagkaroon ng konsultasyon sa PWDs bago ginawa ang rampa. Sa halip na isang gawaan lang ay nadoble at tatagal pa ng 2 buwan. Saan dadaan ang mga PWDs sa panahong inaayos ang rampa? Isa pang katanungan ngayon ay kung gagastos pa ba ang MMDA sa ayusing rampa? Kung gagastos, hindi na makatwiran dito sapagkat galing sa buwis ng taong bayan ang ginastos. Nasayang lang ang nagastos na milyones sa kontrobersyal na rampa. Pero kay Artes, wala raw gagastusin ng MMDA sapagkat nangako ang private contractor ng ramp na sila ang magsosyoldo nito. Hindi naman sinabi ni Artes ang kabuang halaga ng nagastos sa pagpapagawa ng ramp na sa dakong huli ay naging dispalinghado. Ang nangyaring maling pagkakagawa ng rampa ay magbigay na sana ng aral na kumonsulta muna sa mga sangkot na tao na gagamit ng proyekto para hindi na uulitin ng trabaho na dagdag gastos pa at abala. Balitang Balita. At yan ang kalipunan ng ating mga balitang balita sa araw na ito ng Martes, July 23, 2024. Ang inyong mga tagapagbalita, Greta Reyes at Ben Del Mundo. Maraming salamat. Good morning, Philippines! Sumainyo ang kalipunan ng mga Balitang Balita na tinipon ng News Team ng DZDG 96.7. Basta Mart Cafe, ang sarap ng natural. May butas na naman ang bubong nyo. Hala, may bakbak na naman ang pader. Kailangan mo ng materyales para sa repairs? O baka magpapagawa ka ng bagong bahay? Para sa affordable at high-quality construction and equipment supplies, wala nang iba kundi ang New Dimension Hardware Construction and Equipment Supplies. Located along Diversion Road, Lucena City. For inquiries, contact 0999-388-9961. New Dimension Hardware Construction and Equipment Supplies. Maaasahan mo! Lahat kayo manloloko! Oops, hindi lahat. Nandyan ang Max Gas. Tama
Tamang timbang ba ang hanap mo? Pag LPG ang pinag-uusapan, makakasiguro ka sa Max Gas. Max Gas. Pag kulang sa timbang, tiyak na fake. Pag tama sa timbang, Max Gas yan. Ang gas ng masa. Kaya saan ka pa? Mag-Max Gas na. Tatagpuan sa Maharlika Highway, Barangay Kanlurang Mayaw, Lucena City. With branch in Sariaya, Quezon. Meron silang free delivery. Tumawag sa Max Gas 710-1892. Mag-Max Gas na. Siguruhing tiyak. Max Gas. Mag-ingat sa manlulok. Hi! Buti na lang nandyan ang Max Gas. Okay, check your time in the Philippines. Ganap na pong alas 7:37 ng magandang umaga. Mga kaibigan, good morning, good morning. Welcome na muli sa Romy and Ben at your service. Okay, sumayaw-sayaw muna tayo, umindak-indak. Mag-stretch. Tama na yung pamamuluktot sa kama, tanghali na. Sa bagay, ang sarap matulog ngayon. Malamig ang panahon. Pero may opisina, may trabaho. Yan, konting indak-indak muna para matanggal ang lamig ng panahon. Ano? Sadyang malamig ngayon eh. Abay, ang lakas ng ulan, talagang it's raining cats and dogs, sabi nga. Kumusta yung mga nirarayuma dyan? Yung mga sumasakit ang bewang, sumasakit ang balakang, sumasakit ang likod, aroy! Okay mga kaibigan, i-welcome naman natin si Prof. Ben Del Mundo. Oh ha? Ay, siya nga pala. Ngayon ay araw ng Martes, ano ha? Hulyo 23. Abay, nakinig ba kayo ng SONA ni PBBM? A-attend sana ako eh. Wala naman ako makakapartner na may suot na magandang gown. Kasi si Heart Evangelista ay kapartner na ni Cheese. Ang ganda ng suot niya, puting-puti.
Talagang sexy, ano ha? Parang ano eh. Yung SONA, pagdadating ng SONA, parang fashion show ng mga ladies na asawa ng mga congressman, ng mga senador, at ng mga cabinet officials, ano ho? Yan. Maganda ho yung kabuuan ng SONA. Hindi ko siya napakinggan, pero doon sa post, sa isang news page, ay binaybay ko yung mga binanggit ni Pangulong Marcos. At ang isa sa mga nagustuhan ng maraming mamayang Pilipino ay yung pag-announce niya na wala na ang pogo, bawal na. Ay sa wakas, salamat naman, nakinig din si Pangulong Marcos sa panawagan ng marami niyang mga kasamahan sa gobyerno at pati na ng mga sambayang Pilipino. Wala naman talagang kabutihang naidudulot yung pogo eh. No? Pag kumain ka ng itlog ng pogo, kolesterol lang aabutin mo eh. No? Ang daming illegal activities, scam, money laundering, prostitution, ano-ano pa. Ang dami. Nakakalungkot sapagkat ang mga gumagawa ay hindi naman mga Pilipino eh. Mga dayuhan eh, mga Chinese. Sa isang bansang katulad natin at may mga dayuhang gumagawa ng ganon, hindi ho maganda. Ano? Okay. Kumusta naman kaya itong yung Maharlika Investment Fund? Kumusta na? Parang nananahimik. Wala tayong nababalita. Halos isang taon na. Maya-maya ho ay ating dudukilkilin niya. Dudukilkilin. Ating bibigyan ng pansin itong Maharlika Investment Fund. Balita ko, malaki ang investment ni Polo dyan eh. Ilang bilyon. Food poor. Yan ang bagong category ngayon ng mga Pilipino na may hirap at salat sa pagkain. No? Nahirapang bumili ng pagkain sapagkat mahal. Food poor. Yan. Mahirap sa pagkain. At marami din tayong mga kababayan na nahihirapan pa rin sa problemang nangyayari sa NAIA Terminal 3. Likha po ng system outage. Yung pandaigdigang IT outage ng Microsoft. Kasi kasalukuyan daw nagsasagawa ng update, no? Update ang Microsoft. Ayan. At dun sa ginagawang sistemang 'yon ay nagkakaroon ng konting problema. Okay. Umatras na, sumurrender na ang kaibigang si Joe, si G.I. Joe, si Joe Biden. Yan ang sinasabi ko eh. Talagang pag medyo maedad ka na, sabi nga ay, when age is catching up on you, ay dapat tanggapin mo na ang realidad, no? Na hindi ka na talaga pwede. Gusto pang mag-re-election ni Joe Biden pero bumibigay na ang kanyang physical and mental health, iyon. No, ha? Pag minsan ay may mga sinasabi siya na, isipin mo, nasabi niya ay vice president daw niya si Donald Trump. At may mga salitang hindi na tama, hindi na uma. Kaya, ayun. Siguro tama lang yung naging desisyon niya na umatras. Nag-withdraw na siya sa presidential race. Sino ang kalaban ngayon ni Donald Trump? Si Kamala Harris, yung vice president ni Joe Biden. Yun ang inendorso ni Joe Biden. Okay. Birthday nga pala ngayon ni Apolinario Mabini. Oo. Di ba nung nag-aaral tayo ng elementary at high school, pinag-aralan natin yan. Anong tawag sa kanya? Di ba siya lumpo, Lumpo siya pero siyang utak ng Katipunan.
Yan ang utak. Ang tawag sa kanya ay sublime paralytic. Yun. Tanda mo yan? Ay, hindi natanda itong cum laude na ito eh. Limot mo na ang history ha. Puro IT ka na lang ngayon ha. Magaling itong aking technical director ngayon. Ha? Cum laude siya. Kailan bang graduation niyo? Tapos na ano? Hindi pa. Kailan? Sa Agosto pa. Sa anong school yan? SLSU Lukban. Agosto pa. Ba't parang late ang inyong graduation? Move? Hinihintay niyo siguro yung maraming bagyo, no? Tagulan. Okay. Pero paano ang pasukan nyo? Kailan uli? Hindi. Ibig sabihin yung another school year. Kailan magsisimula? Kasi sa public schools ay next week. Pasukan na. No? Ay sa LSSU ay hindi pa sapagkat Agosto graduation pa lang eh. Baka September na kayo magsisimula ng panibagong klase. Pero ikaw graduate ka na. Wala ka bang planong mag-aral uli? Hindi ka magmamasteral? Hindi ka magdo-doctorate? Ayun. Sa mga misis, pag sinabi ng inyong mister na graduate na siya sa Panchichicks, huwag kayo maniniwala. Magmamasteral pa yan. Okay. Excuse me. Bukas ang birthday ni Apolinario Mabini. Bukas nga ba o ngayon? Ngayon. Oo. At ito ay katatampukan ng National Disability Rights Week. Linggo ng karapatan o pambansang disability rights. Ang ating mga PWDs ay makatitiyak ng epektibong implementasyon ng gobyerno ng mga polisiya, nakapakipakinabang at mga programa na gagarantiya sa equitable opportunities, mga special interventions at insentibo para sa mga PWDs na manggagaling sa gobyerno. Ang sabi ho ni PBBM sa kanyang zona, mula nang pumasok ang administrasyong ito, nagsimula na ang mga programang pangkabuhayan na nakalaan para sa ating mga PWD. Sa susunod na taon, ilulunsad naman ng PhilHealth ang benepisyo nito para sa mga batang may kapansanan. Maganda. At halos didoblo rin ang diskwento na binibigay sa mga PWDs at sa mga senior citizens na tulad ninyo at tulad namin para sa mga basic necessities at prime commodities. Iyon, ganda ho. Palakpakan natin yung ganyang pahayag ng Pangulo. At mamaya naman ang balita na ikatutuwa ng ating mga kaway ng gobyerno. Diyan lang kayo, huwag kayong aalis, Basta Mart Cafe, ang sarap ng natural. From fresh raw materials, crafted by hand, assisted by science and technology, just for the tip of your tongue. A taste of truth. A taste of science.
tangerine chocolates, a taste of hope and happiness. Basta Mars Cafe, ang sarap ng natural. From fresh raw materials, crafted by hand, assisted by science and technology, just for the tip of your tongue. Ating mga kaibigan, 10 minuto bago mag alas 8 ng umaga. Bago tayo dumakuron sa magandang balita para sa mga kawani ng gobyerno, atin munang babanggitin itong weather report na padala ni Bong Mata. Ang pangalan pala nitong si Bong ay Jesus. Ngayon wala nalaman. Bong Mata, BBM eh. BBM daw siya. Hindi naman si Bongbong Marcos, kundi si Bongbong Mata. Alas 3 ng umaga kanina mga kaibigan, ang sentro ng bagyong si Karina ay tinatayang nasa 380 kilometers east of Apari, Cagayan, with maximum sustained winds na 130 kilometers per hour malapit sa sentro at gustiness of up to 160 kilometers per hour. Ito'y kumikilos patungong ano ba ang north? Hilaga. Hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Magkakaroon ho ng mga pagulan. At yan nga nararanasan natin ngayon. Sobrang ulan. Talagang hindi ko na matalaw yung bundok Banahaw habang nagdadrive ako kanina. Dahilan sa matinding ulan. Ingat po kayo mga kaibigan. No? Kung maaari, huwag kayong lalabas ng bahay kung wala rin lang kayong importanteng lakad. Diyan kayo sa loob ng inyong bahay. At tiyakin nyo na matibay ang inyong bahay. Sa bagay, wala naman ako nararamdamang malakas na hangin. Ulan lang, ulan. Yung bubong natin, kumusta? Sahod-sahod na lang ng timba at tabo. At sa mga baybaying lugar, yung mga nakatira sa mabababang lugar at sa mga baybay ilog, ay lagi po kayong andam, ha? Pag alam niyong medyo tumataas ng tubig, lumikas na kayo. At laging handa sa mga gamit. Kung maaari yung, halimbawa, biglang nagkaroon ng emergency, isang buhat na lang. Halimbawa, isang kumot, malaking kumot. Narin yung inyong damit, narin yung inyong ibang mga gamit. Para kung magkabiglaan, isang buhatan na lang. Hindi yung isa-isa yung bubuhatin, isang ganon-ganon, ay mahirap po. Ay baka abuti kayo ng disgrasya. Okay? Ang balita ho na ipinahayag ng ating Pangulong Marcos sa kanyang SONA kahapon ay ikatutuwa ng mga kawani ng gobyerno sapagkat mayroon daw silang maasahang medical allowance. Wow! Medical allowance bilang karagdagang benepisyo sa susunod na taon. Wow! At hindi lamang yan, mayroon ding napipitong aumento sa sweldo na makukuha nila sa 4 na tranche. Naglaan na tayo ng pondo para dito simula sa taong ito at sa mga susunod na taon. Wow! On the fight against dangerous drugs, sa dangerous drug naman, our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's. Ano kaya yung 8 E's? 8 E of an effective anti-illegal drugs strategy. Extermination was never one of them.
Ang ibig sabihin, huwag niyong papatayin. Maliban na lang kung talagang manlaban o mamutok. Pero kung wala namang putok, wala namang armas, lalo na't nakatalikod o kaya nakataas ng dalawang kamay, nakaluhod na, ay babarlin pa, huwag na. Tapos na yung panahon yun na nga. Nung dati. Ngayon ay panahon na ni Pangulong Bongbong. Kaya yung extermination, yung extrajudicial killing na yan, yung mga pagpatay sa drug war, na mga taong walang kalaban-laban, na paghinalaan lang, ay wala na yon. Tapos na yon. Extermination was never one of them. Wow! Tungkol naman sa West Philippine Sea, sabi niya, hindi katang-isip natin lamang ito. Ito ay atin. Atin ito. This is ours. Parang yung kanta na, naalala ko yung kanta ni Matt Monroe. This land is mine. God gave this land to me. Tandaan niyo yung kantang yun. Ang West Philippine Sea ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kalaman ng buong bansa at titiyakin natin na maipapasayan natin ito sa ating kabataan at sa ating susunod na mga saling lahi. Tungkol naman sa batas on our maritime zones and archipelagic sea lanes, make sure that this intergenerational mandate, this duty, will firmly take root in the hearts and minds of all our people. Ano pa? Yun naman yung tungkol sa education. Yan, mga teachers, mga mag-aaral, makinig kayo. Sabi niya, of equal significance, ay nag-alokasyon tayo ng pondo para ma-implement yung expanded career progression system para sa ating mga public school teachers. This will promote professional development and career advancement within the ranks. This expanded system lays out two major career paths for our teachers to pursue. Yung teaching at yung school administration tracks. Ang bawat isa ay dapat may sapat na career growth opportunities. With this system in place, we will accelerate the career growth of teachers. Sa sistemang ito, wala ng public school teacher ang magre-retire na teacher 1 lamang. Wow! Wow naman. Ayun. Ibig sabihin, pag sumapit sa retirement age yung teacher, ay hindi teacher 1 lamang, no? Promoted ka na. Mataas na ang ranggo mo para medyo mataas-taas ang iyong pensyon. Sa edukasyon pa rin, sinabi ni Pangulong Marcos na investing in our own people is not only a fundamental moral imperative for us, but an economic one as well. Ang ating daw pong sistema ng edukasyon ay dapat ay strategically calibrated para matiyak ng ating mga kabataan na hindi lamang natuturuan para matutong bumasa at sumulat. Bagkus ay dapat ay ma-develop sa kanila ang problem solvers. Yung marunong lumutas sa mga problema at maging critical thinkers at uhaw para sa tagumpay. Yun. Ready for the future. Yeah. Ganda, no? Similarly, as we relentlessly address the classroom gap, the digital gap must also be bridged with equal intensity. Kami po ay nagtatrabaho para sumapit yung araw na lahat ng estudyante ay mayroong computers, may smart TV, may essential programs, may digital books, at once again, access to reliable power and internet.
Katuwang ang Kongreso na sa batas na po ang Kabalikat sa Pagtuturo Act. Ito ay magbibigay sa mga guro sa pampublikong paaralan ng taunang teaching allowance para pambili ng mga kagamitan sa pagtuturo at mga kaugnay na gastusin. At matatanggap na nila ito simula sa susunod na taon. Wow! At meron na rin silang personal accident insurance mula sa GSIS. Wow! Makakapaghatid din ng dagdag na ginhawa ang special hardship allowance para sa mga karagdagang public school teachers na masasaklaw nito, na nakakaranas ng matinding hirap at panganib sa kanilang araw-araw na pagtatrabaho. Wala na ring utang taging sa mga teachers. Hindi magiging hadlang ang kanilang pagkakautang upang makapag-renew ng kanilang mga lisensya. Bagkus marapat lamang na sila ay payagan pa rin makapagturo nang sila ay makapaghanap buhay at mayroong kinikita. Ilang beses ang pinalakpakan ng binigyan ng masigabong palakpakan si Pangulong Marcos sa kanyang ginawang SONA. Ang ating oras, mga kaibigan, 1 minuto makalipas ang 8:00. Mars Cafe, ang sarap ng natural. Lahat kayo manloloko. Oops, hindi lahat. Nandiyan ang Max Gas. Tamang timbang ba ang hanap mo? Pag LPG ang pinag-uusapan, makakasiguro ka sa Max Gas. Max Gas. Pag kulang sa timbang, tiyak na fake. Pag tama si timbang, Max Gas yan. Ang gas ng masa. Kaya saan ka pa? Mag-Max Gas na. Tatagpuan sa Maharlika Highway, Barangay Kanlurang Mayaw, Lucena City. With branch in Sariaya, Quezon. Meron silang free delivery. Tumawag sa Max Gas 710-1892. Mag-Max Gas na. Siguruing tiyak. Max Gas. Mag-ingat sa manlulok. Hi! Buti na lang nandyan ang Max Gas. Mga kapitbahay, alam ko na kung saan makakabili ng murang candy at kutkutin. Pasok na pasok pa ito sa budget na pangpuhunan. Quezon Conflict Trading General Merchandise. Murang-mura para sa mga wholesaler at retailer. Punuin mo na ang tindahan mo. Quezon Conflict Trading General Merchandise. Matatagpuan sa 32 Lacandula Street, Lucena City, Quezon. Pwede ring tumawag o 0939-733-4942. Sa Quezon Conflict Trading General Merchandise, bawing-bawing ang puhunan. Naku, ubos na ang pang-maintenance ko. Ay, inuubo pa si Kuya. Mama, si Bunso, dumudugo ang tuhod. Ay. Mami, huwag ka na mag-alala. May alam akong pharmacy at lahat ng kailangan mo, mahahanap mo rito. Crystal's Pharmacy. Over-the-counter medication ba? Ointment para sa sugat? Kailangan ng prescriptions filled? Expert advice? Mababait at magigiliw na pharmacies ang handang mag-assist sa'yo. Kahit ano pa yan, meron sa Crystal's Pharmacy. Ang Crystal's Pharmacy ay matatagpuan sa Silang Subdivision, Barangay Matiuna, Tayabas City, Quezon. Pwede rin tumawag sa numerong 0917-562-0064. Sa Crystal's Pharmacy, prioridad namin ang inyong kalusugan. Okay, sa ating pong Food for the Soul, mga kaibigan, ating kukunin sa aklat
ng Marcos chapter 7 verses 15 at hanggang 21. Yan. Ang sabi po mga kaibigan sa Marcos, sa aklat ni Marcos, ang teka ha. Ayun, 15. Tingnan natin yung 15. Ayun. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. At sa verse 20 to 23, ganito sinasabi. Nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw at pumatay. Mga lunya, magimbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Yan po ang mga salita ng Diyos na ating ibinahagi sa inyo mga kaibigan sa Food for the Soul portion ng ating palatuntunan ng Romy and Ben at your service. Ang ating oras ay ganap ng 8:07 mga kaibigan sa buong kapuluan. Bahagi pa rin ng sona ni Pangulong Marcos kahapon. Ang sabi niya, the hard lesson of this last year has made it very clear na anumang kasalukuyang data natin na bumabandera sa ating bansa ay kabilang ng ating bansa ay kabilang sa best performing in Asia, ay baliwala sa mga Pilipino na naharap sa tindi ng presyo ng bigas na 45 to 65 pesos per kilo. Buti naman alam ni Pangulo ito, ano ha? Bagamat magandang statistics na ito, wala itong kabuluhan sa ating kababayan na hinaharap ang realidad na mataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain, lalo't higit ang bigas, ang gasbi. Totoo, puwersa ng merkado sa ating bansa at maging sa buong daigdig ang siyang nagdidikta ng presyo. Bunsod ito, halimbawa ng giyera, problema sa supply at puwersa ng kalikasan tulad ng El Nino na naranasan din sa ibang bansa. Subalit, hindi na ito mahalagang alalahanin ng ating mga kababayang nabibigatan sa presyo ng bigas. Mahal kong mga kababayan, alam kong damang-dama ninyo ito. Hindi natin winawalang bahala ang inyong mga hinaing at hirap na dinaranas. Sa kabila ng mga hamon na ating kinakaharap, nasaksihan natin ang pinakamataas na ani ng palay sa bansa nitong nakalipas na taon. Pumalo ito sa lagpas 20 million tons, ang pinakamataas na ani mula pa noong 1987. Gayunpaman, ang ani na ito ay katumbas lamang ng 13 milyong tonelada ng bigas. Kulang pa rin ito sapagkat para sa ating pangailangan na 16 na milyong tonelada ng bigas, kung kaya't napipilitan tayong mag-angkat. Ngunit lokal na produksyon pa rin ang ating mas binibigyan ng halaga. Kaya patuloy nating sinusuportahan ang sektor ng agrikultura upang mapabilis, mapadali at mapalakas ang produksyon mula sa pagpunla, pag-ani at paghuli hanggang sa pagbiyahe at pagbebenta, at para maiwasan din ang pagkasira ng mga produkto. At bumanggit siya ng mga benepisyo para sa mga mangingisda, no? Mga technical at pinansyal na tulong para sa ating mga mangingisda. At sa reformang pansakahan naman, sabi ni PBBM, tuloy pa rin ang programa.
at ang pamahagi ng mga titulo sa mga magsasaka. At tuloy-tuloy din at pinabibilis pa rin ang paghahati-hati ng Collective Certificates of Land Ownership Awards o CLOA para sa mga individual na beneficiaries nito. Pinamamahagi na rin ang mga Certificates of Condonation kaugnay ng pagpapawalang bisa sa mahigit 57 bilyong pisong utang ng may 600,000 beneficiary. Okay. Alas 8:10 mga kaibigan, ang ating oras sa buong kapuluan. Abay, nakakalungkot na balita ito at nakakagimbal. Yung nadiskubre sa Barangay 5 dito sa lungsod ng Lucena. Ito'y barangay ni ni Kapitan ni Barangay Chairman Al Capon, Sibang. Abay, may nakuhang 2 bangkay ng babae diyan sa malapit sa ilog. Nahukay sa gilid ng isang bahay sa Barangay 5 kahapon, Hulyo 22. At isa rito ang napaulat na nawawala noong pang June 30. At yung isa naman ay 2 taon nang naibaon. Ngayon lang nadiskubre. At kaya nadiskubre ito sapagkat nahuli yung isang lalaki na gumagamit ng marijuana diyan sa spillway, diyan sa Barangay 5. Ang lalaki ay si Ryan Parga. Siya rin ang suspect sa pagkamatay ng 2 babae. Ang isa ay nakilalang si Ronaldin, Rodalyn. At yung ikalawang bangkay ay nahukay at ito pala'y nung pang 2022, 2 babae. At ang gumawa nito ay isang bangag. Si Ryan Parga. At nakuha ang impormasyon sa pamamagitan ng ginawang matinding pagsisiyasat ng Chief Investigator na si Jeff Tamaray ng ating Lucena PNP. Okay. Alam niyo yung spillway, yan yung daan sa tabi ng ilog na pinagawa ni Congressman J.J. Suarez. At dadaan na naman niya tagagabit. Doon sa tabi ng spillway, maraming kabahayan dyan Pero yung spillway, nahati yan sa 2 barangay. Itong banda rito na malapit sa mismong spillway ay ito mismo yung daan sa tabi ng ilog, na pinagawa ni Suarez. Yan ay nahati sa Barangay 7 at Barangay 5. Ito naman mismong spillway, itong tulay ay bahagi ng Barangay Ibabang Iam. Yon. Ngayon, itong bangkay ng 2 babae ay nakuha doon sa bahagi ng Barangay 5. Yan. Isipin mo, 2 taon bago na-discover yung bangkay, Yan daw ay nilagay sa isang drum yata, tapos sinementohan pa yung ibabaw. Alam nyo kung saan na dinala? Doon lang sa naghukay sila sa gilid o sa ilalim ng kanilang bahay. Doon inilibing. Ito palang 2 babae, parehong kalibin. Dalawa, 2 kalibin itong si Ryan Parga. Yung nauna na namatay noong 2022 ay itong mag-asawa rin ng suspect, nagkaselosan yata ay napukpok sa ulo nitong ikalawang kalibin, itong si Ronaldin. Well, mabuti naman at nagkaroon ng magandang resulta. Na-discover yung 2 ang bangkay ng 2 babae. At timbog yung timbog itong suspect na si Ryan Parga. Okay. Alas 8:15 na Abay, uso na pala ngayon ang pagbebenta ng mga kidney. Ano ba yung kidney sa Tagalog? Abdo? Abdo ba? Oo nga. Bato. Hindi si Rogelio, hindi si Ronald.
Hindi si De La Rosa. Bato. Ayun. Kidney, bato. Kidney for sale. Ang dami ko kasi ngayong nagkakaroon ng sakit sa kidney. At pag may sakit ka sa kidney, ay dialysis ang katapat niyan. Diba? Ay mahal ang dialysis. Yung iba 2 beses sa 1 linggo dinadialysis. Hindi naman daw yan gamot eh. Kumbagay pampahaba lang ng buhay. Nililinis lang yung dugo. Pero eventually, mamamatay din yung pasyente. No? Kaya ang isang paraan ay yung kidney transplant. Ang problema, kukunti ang donor. No? At kinakailangan yung ililipat na kidney sa iyo ay compatible doon sa kidney mo. Ngayon, maraming mga Pilipino na siguro hirap sa buhay, gusto magkapera, nagbebenta ng kanilang bato. Ay marami yung nagreklamo. Sa kayon kay Congressman Wilbert Lee, may lumapit sa kanya na donor, nag-donate ng hindi naman nag-donate, nagbenta ng kanyang kidney. Ay nagreklamo sapagkat nagkasakit, humina ang katawan nung nagbenta ng kidney. Sapagkat salip daw yung mahinang kidney ang tatanggalin sa kanya, ang tinanggal ay yung malakas na kidney. Kasi 2 kidney natin, di ba? 2. Ayun. Ang nakuha sa kanya yung malakas na kidney, nabayaran siya ng magkano ba? 300 or 200,000 pesos. Nagkasakit naman siya. Ayun. Lumapit kay nalaman niya ni Congressman Lee. Kaya't nagkakaroon ng investigation, no? At ang sabi ng DOH ay hindi pa open ang DOH doon sa idea na may mga donors na tumatanggap ng pera kapalit ng kanilang kidney. At ang matindi noon, yung mga nagbigay ng kidney, yung nagbenta, ay binayaran pala sa paraang installment. Halimbawa 200,000 lang usapan, abay gives pala. Ay ang problema, gives, then forget. Nakailang hulog lang, hindi na nasundan. Ayun ang problema. Okay, 8:17 mga kaibigan. Basta Mart Cafe, ang sarap ng natural. From fresh raw materials, crafted by hand, assisted by science and technology, just for the tip of your tongue. A taste of truth. A taste of science. Tangerine chocolates. A taste of hope and happiness. Yarda Lucena, the everything store. We have clothes, shoes, bags, groceries, appliances, cosmetics, baby needs, pet supplies, furniture, school supplies, power and electrical tools. Yarda Lucena, the everything store. Want a discount? Buy 200 pesos above. Opens from Tuesday to Sunday, 10 a.m. to 7 p.m. Yarda Lucena. Visit us at Alvarez Compound, Maharlika Highway, Ilayang Iyam, Lucena City. In front of Pepsi Warehouse, near Fresh Air Hotel. Yarda Lucena, the everything store. LeadServe Analytical Laboratory, DOH accredited. We carry out testing services to protect your health and satisfy your needs because we care. LeadServe Analytical Laboratory at Lucena Diversion Road, Maharlika Highway, Barangay Mayowe, Tayabas City. For more inquiries, you may call 0919-084-7109. That's 0919-084-7109. LeadServe Analytical Laboratory.
That's 0919-084-7109. Lead Serve Analytical Laboratory, Mayowe, Tayabas City. For more inquiries, you may call 0919-084-7109. That's 0919-084-7109. Lead Serve Analytical Laboratory. Sa buong Pilipinas, ganap ng alas 8:20. Kita mo, meron pa tayong doorbell. Okay, batiin naman natin. Pero tayo, bago bumati ng happy birthday, tinatawagan natin ng pansin si Barangay Captain Clipton Diaz ng Barangay 7. Oy, Kapitan Diaz ng Barangay 7. Ay pakitingnan nga po niyo yung mga basura na tinatapon dyan sa tabi ng ilog. Diyan ho sa daan na pinagawa ni Congressman JJ. Abay, pagdadaan ako diyan, kitang-kita ko yung mga basura na nasa gilid na ng ilog. Ay pag medyo tumaas ang tubig, dala yan ng tubig, yung mga basura na tinatapon galing doon sa basurahan. Meron diyang isang basurahan sa tabi ng kalye. Ay kung bakit yung mga kaibigan natin diyan sa lugar na yan ay tinatapon sa ilog, huwag naman. Abay, babalik sa inyo yan. Pag bumaha, babalik sa inyo yung mga basurang yan. Okay, bumati tayo ng birthday. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mausog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Okay, sana huwag kayong malalasing. Bagamat magsa-celebrate kayo, iwasan nyo na kayo ay malasing at wag overeating. Masama ho yan sa kalusugan. Para hindi ho masayang ang inyong mga inihanda, sobra-sobra, dalhin nyo rin to sa amin. Naghihintay kami ni Paulo. Alas 8:22. Happy birthday kay Eva de Luna Odonio. At ganoon din sa ating magandang lalaking kaibigan, ang gwapong si June Aranilla Martinez ng LUF High School Batch 69. June, happy birthday! Sana'y mausog mo kami. At belated happy birthday naman kay kasamang Barangay Justice Danny Tenorio ng Ibabang Iyam. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy. Ang tulay na pangalan nga pala ni June Aranilla Martinez ay si Euprasio. Kasi kapangalan ng kanyang tatay na namayapa na. Okay, sana po ay lumigaya ang lahat. Okay. Alam ba niyo mga kaibigan na yung IKEA, may IKEA tayo sa diyan sa MOA, di ba? Yan ay acronym. Alam mo kung anong ibig sabihin ng IKEA? Yan ay Ingvar Kamprad M. Tarid Agunard. Ano ba salita yun? Ingvar Kamprad Elm Tarid Agunarid. Yun. Yun daw ang pangalan nung nagtatag, yung founder ng IKEA. Yun ang pangalan ng farm na kung saan siya ay lumaki. At yun din ang pangalan ng kanyang hometown. Naalala ko si Alice Go. Lumaki ho ako sa farm. Your Honor. Alam ba ninyo mga kaibigan na mayroong isang kumpanya sa Japan
na may mga school o paaralan na nagtuturo kung paano ka magiging funny o nakakatawa. No? Ba maganda yun, ano? Meron kasing may mga taong gustong magpatawa, pero hindi nila makuha yung technique, no? Now, ang unang school that will teach you how to be funny ay nagbukas noong 1982. At alam ba nyo, mga kaibigan, taon-taon, nasa 1,000 mga estudyante ang kumukuha ng kurso doon sa school na yon kung paano maging katawa-tawa. Magpatawa. Ayun. Hindi maging katawa-tawa. Okay. Ano naman ito? Kung ikaw daw lulubog sa tubig, no? Halimbawa, nasa ilog ka o nasa swimming pool o sa dagat, ang pinakamatagal na itatagal mo sa ilalim ng tubig o pinakamatagal na mapipigil mo ang iyong paghinga sa ilalim ng tubig ay nasa 24.5 minutes lang. Aba, matagal yun. You know, the longest na napatala. The longest. Ay ako matagal na siguro yung 2 minuto Pag sumubok po ron, mamamatay na ako. Pero ito, tumagal ng 24.5 minutes. Ang world record for breath holding underwater ay na-achieve ni Budimir Sobat ng Croatia noong March 27, 2021 na napigil na ang kanyang hininga sa ilalim ng tubig sa loob ng 24 minutes and 37 seconds. 24 minutes and 37 seconds. Ang tagal, ano? Paano kaya nagagawa ng mga ganong tao yun? Siguro ang laki ng baga niya, no? Laki ng kapasidad para sa oxygen, ano? Ang isang tao daw, on the average, ay pwede lang pigilin ang kanyang hininga sa ilalim ng tubig sa pagitan ng 30 hanggang 90 segundo. Yun, mahigit lang 1 minuto, no? 30 to 90 seconds. Yan ho, ang dagdag kaalaman ng ating palatuntunang Romeo and Ben at your service. Meron ba tayong Now You Know dyan? Now You Know. Ang hina naman. At may kasama pang tugtog. Okay. Wag na natin gamitin yan. Okay. Ang gravity daw po, mga kaibigan, nitong ating daigdig ay hindi pare-pareho. Alam naman natin kung ano yung gravity, di ba? Pagka tayo nag-itsa ng anumang bagay pataas, bababa yun. No? What goes up must come down. Sabi nga, because of gravity. Kung ang atin daw pong daigdig ay isang perfect sphere o isang bilog, no? Perfect na bilog. Yung gravitational field ay pare-pareho sa anumang dako. Uniform. Subalit, sa realidad, ang surface ng ating planeta ay bumpy. Hindi ho patag, no? Bumpy. At mayroong mga tubig, mayroong ice drift, at may pagkibo ng mga tectonic plates sa ilalim ng Earth crust. Yun daw hong lahat ng yon ang nagpapabago sa pull of gravity. Kaya yung mga variations na yan ay tinatawag na gravity anomalies. O kita mo, pati pala gravity may anomalya eh. Ay ito pa buhay natin. Sa buhay ng tao, maraming anomalya. Ayan, gravity anomalies. Well, yan po ang karagdagang kaalaman na ibinahagi natin sa araw na ito, sa Tuesday edition ng Romeo and Ben at your service. Ito po ang inyong lingkod, si Prof. Ben Del Mundo, nagpapasalamat sa inyong muling pagsubaybay. Sana po ay meron kayong napadagdag sa inyong kaalaman at naging kapakipakinabang ang mga oras ng inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan na muling babalik bukas, araw ng Miyerkules, 7 to 8:30 in the morning sa Destiny Radio 96.7. Ingat po mga kaibigan.
Maulan ngayon, lagi kayong maganda ng inyong mga panlaban sa lamig upang hindi tayo dapuan ng sakit. Huwag kayong magpapaulan, lalo na kung mababaw na ang inyong bumbunan. Maraming salamat. Have a good day everyone and God bless us all.